Apoy na walang hanggan, liwanag mula sa kataasan, pumasok ka dito ngayon sa dambana mo ilan. Apoy na walang hanggan, ningning mo at kalitan, magningas na sa aking buhay, ngayon at kailanman at magpakailanman. Apoy na walang hanggan, liwanag mula sa kanunuan, patnubay at biyaya mo at pagpapala ay aking kailangan, ngayon at magpakailanman. Lahat at parangal sa dakilang kapangyarihan at magkaisa sa Jesus. Luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa atin at sa buong sansinukuban. Luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa atin at sa buong sansinukuban. Luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa amin at sa buong sansinukuban. Yan, magandang umaga sa inyo mga kalay. At kamusta ang bagong taon? Kung mapapansin nyo, paus-pausan po tayo, no? Maraming salamat sa ating 5 viewers. At tayo nagpapasalamat dahil kasi inabutan tayo ng umaga ngayon. Ibig sabihin, nakapasok ang bawat isa sa bagong taon ng mapayapa at ligtas. At merong kalusugan, kahit ako, minsan nawawalan ng boses. Actually, ito nga po, no? Thankful pa rin ako dahil kasi umabot tayo ng taong 2025. Dahil kasi last 2024, no, medyo meron tayong mga dramas na inayos, no. Maagang-maaga after yung ating live kahapon ng umaga at ritual, dumating ang huling pasyente natin ng 2024 at inayos natin ang kanilang kaisipan patungkol sa suliranin na kanilang dala-dala sa kanilang isipan at damdamin. So, napakahalaga na pumasok sa bagong taon na merong malinis na puso at malinis na isipan para magkaroon ng kapayapaan. So, ngayong taon, ano ba ang nais nating makamit? It's just first day. Alam natin, traditionally, ang ginagawa ng mga tao, nagkakaroon ng New Year resolution o ano yung mga bagay na dapat nating ayusin sa bagong taon ito. Pero magandang gawain din siya, na magandang gawain ang pagkakaroon ng New Year's resolution. Kasi ano ba dapat nilalaman ng New Year's resolution natin? Una, tingnan natin ano ba yung mga accomplishment natin nung nakaraang taon. Pero ako, magsasabi po ako ng aking New Year's resolution sa inyo. Hindi ko pa ito isusulat. Supposedly, I should make a report, written report about this, no?
Pero ito yung kahapon na realization ko. Ako yung namimili ng mga prutas at mga panghanda, no? Bumili ako ng bowl, bumili ako ng mangkok, ika nga, no? Para dito sa ating altar. Kasi natutuwa ako na ilabas muli ang ating altar mula sa 3 buwan na pagkakatago o pag-iingat. Gawa nga diba tayo nagpapagawa ng templo. So, madudumihan at maalikabukan sila. At tuwang-tuwa ako kahapon kasi muli silang lumabas. No, maasa lang ako sa aking tangan-tangan, pero sila, itong mga tao o mga icons natin o tinatawag natin mga tanikala, no, sila yung lagi kong kasama pag ako'y nagla-live o ako'y nagre-ritual. Sila ang dinadalinginan ko, sila ang mga tumutulong sa akin. So sila ang nagiging silbi o source ng inspiration, pero lumabas na sila. So kahapon nga, no, namimili ako, tinawag akong tatay. So, parang hindi ka panipaniwala na gano'n na palang itsura ko, gano'n na katanda. Pero huwag ka masyadong maniwala dito sa TikTok dahil kasi filter ko kung nakikita niyo. Kasi even right now, parang nakikita ko mukhang bata pa ako. At yun din nga, no? So, halata na yung edad natin. Sa ayaw man natin sa gusto, tatawagin tayo, makikita tayo ng mga tao bilang tatay na. Dati kasi parang feeling ko bata pa ako, dapat kuya lang. But then yun nga. And knowingly, sa edad ko, 47, tama mo, for 47 this coming May, ang energy na natin ay tatay. Bagamat wala tayong asawa, wala tayong anak, no, it's our choice to do or to live a celibate o walang anak, no. We can have our partner, kayo po ang aking partner, and usually pag sinabing partner, naiisip ko is business partnership. Yung mga sponsors natin na nag-invite sa atin, na nag-accommodate sa atin pag tayo nagtuturo sa ibang bansa, o di kaya man lang dito sa local. Pero most of the time dito tayo sa Templong Anituhan o Luntiang Agama nagkakandak at sa bahay sa Agtala sa may Taguig, no, ng mga pagtuturo at mga pagtitipon. Pero sa taong ito, na wala pa tayong masyadong plano, supposedly, pero meron tayong plano sa August na umalis, pumunta ng Hawaii, at i-reach out ang mga kababayan natin doon at turuan. No? Pero this year, kung kilala niyo si Mamang Yoyoy, isa pong din manggagamot at tarot reader dito sa TikTok, no? Parang nag-message siya sa akin kahapon at naisip ko, it's about time na magkakita-kita tayo, magkakilalan, o kumbaga magkaroon tayo ng meet up, no? I want everyone to invite you dito sa Templong Anituhan. Actually, wala pa masyadong gamit, but then I'm hoping, I'm praying na sa mga darating na araw ay may mga biyayang darating upang magkaroon na ng sofa set at yung massage bed natin dito dumating at yung wall nito, kasi meron tayong private clinic o yung pribadong gamutan. Hindi tayo spa, isa po tayong templo. So, ang ating gamutan lagi ay ritualistic, no? Ito ay may ritual at makatutubong ritual ang ating isasagawa dito sa Templong Anituhan. At ganun pa man, no? Nagpapasalamat ako kasi we still have life. May buhay pa tayo. Alam ko, pagdating sa buhay natin, ang dami nating dinadala. Ang dami nating kinakaharap na pagsubok at suliranin. Pero kung ano man ang problema na yan, isipin nyo lang muna, yung sa inyo, personal. Ano ba ang kailangan mo para mabuhay? Ikaw ba ay nakakahinga ng maluwag? Ikaw ba ay nakakakain? Ikaw ba ay nakakainom? Ikaw ba ay may damit? Ikaw ba ay may bahay? So yan lang muna ang ating tugunan, no? Yung personal niyong problema. Kasi pag maayos na ang problema niyo personally, halimbawa, hirap kayo makahinga, okay, gamutin natin yan. Hindi kayo makakain. Bakit hindi kayo makakain? Bakit? Kasi walang pagkain, walang pera. Hanapan natin kayo ng pera. So paano kayo gagawa ng pera? So ibig sabihin, kayo mismo gagawa ng pera. Hindi yung if-fake niyo yung mga pera, no?
ibig sabihin magtatrabaho kayo. Anong reason bakit wala kayong trabaho? Kasi apply ka ng apply, ibang trabaho naman ang kailangan nila, hindi ka natatanggap. Ako, ganun din nangyari sa akin nung bata-bata pa ako. I started to find job, mga 13 years old ako, kaya nga lang bata pa, so walang tumatanggap. So naghintay ako matapos ng high school. Nung high school, after high school, nag-college din naman ako. Kaya nga lang, talagang gusto ko magtrabaho. So nag-part-time ako as service crew sa KFC, sa may Tandang Sora, no? And then, after that, by year 2000, hindi ako nakagraduate kasi nawili na ako sa pagtatrabaho, no? Is naging documentalist naman ako, parang encoder sa isang kumpanya diyan sa may N. Domingo, sa may Horseshoe Village. And then, year 2000, mistap ako, no? Hindi, tama, 2000, actually 1997, 98, yes, year 2000, nag-stop ako. And then, dito na, nag-start ako ng manggagamot dito sa lugar na ito nung unang panahon, no? Nung bagong gawa siya. Pero hindi naman ako masyadong kilala doon. Hindi ako sikat, so walang nagpapagamot ng mga tao, pumupunta-punta lang dito, tapos nakikiamoy. Oh, ano ba yan, bangong langis mo, ano yan, ganyan. Pero hindi naman tayo kikita sa amoy-amoy lang, tapos libre pa, hindi bumibili. So I decided to change na magtinda ako ng mga mani sa labas kasi malapit lang kami sa eskwelahan. And then may mga naghanap ng pagkain, nagmami ako, naglugaw ako, hanggang sa naging karinderya. Nagluluto na ako ng tapsi, mga tapsilog pa lang noon, then ng mga lutong ulam. Medyo malapit kami sa eskwelahan, tabing kalsada kami, kaya naging patok siya, no? Inaalala ko yung mga panahon na nagsimula ako dito sa lugar na ito, sa Templong Antuhan ngayon, na kung saan mula sa maliit na 100 piso mula sa mani, yung pritong mani ba, yung binibili natin sa kanto na ilinalagay doon sa plastic, adobong mani yan, na mula sa 100 pesos napalago natin siya, naging karinderya siya, no? So of course hindi yun ganun kabilis na dumami, no? Or magiging patok ka. Kailangan lang din siguro disiplina. And then after a while na naging karinderya na siya, nakabili ako ng videoke machine. Tapos since patok naman tong tindahan namin, nakikita ng mga, alam nyo yung mga nagbebenta ng soft drinks na truck, binabaan ako ng 12 na case. I think Pop Cola pa yata yon. Tapos sinamahan ako ng Frigidaire. So ang condition nun, dahil kasi marami kaming, halos laging puno ang lugar na to, so pagka naubos daw yun, doon na lang ako bibili sa kanya. So basta exclusive kami, hindi kami tatanggap ng ibang soft drinks, kundi yung produkto lang ng Pop Cola noon. And ganun na nga nangyari, no? So meron siyang Frigidaire, lahat ng Frigidaire niya ilaman ng Pop Cola, pero meron din kaming freezer para nagtitinda rin kami ng yelo, nagtitinda kami ng other. Tapos merong isang bata na nagkasakit na talagang itinakbo dito, na halos nangingitim na namimilipit sa madaming tao. Meron akong maliit na kwarto sa kabila, no? Yung dating kulungan ng manok. So doon lang ako nakahiga, may higaan para pahingahan. So ginamot ko siya. Naka-revive naman yung bata. At hindi ko alam chismoso pala itong batang to. Hindi ko na alam peado binata na to. So marami nakakita ang pagbabago ng bata. So parang kumalat yung aking pangalan dito sa lugar na to, na marunong ako manggamot. Hanggang sa nung panahon na yon, may mga kaibigan akong dumating, tumulong sa akin, tapos nag-invite sila ng media. Ang unang mga media na nag-interview sa amin ay si Corina Sanchez, yung Rated K, ABS-CBN pa. Then nagsunod-sunod na, at ano pa ba, Rated K, halos nalimutan ko na. Tapos nagkaroon din ako ng TV appearance sa TV5, yung basta panindigan mo, something like that na topic
isang talk show siya at diniscuss ko kung ano yung mga experiences natin. And from that time, medyo hindi na mapigilan ang media na magpupunta sa atin, fini-feature tayo, ating panggagamutan, ang ating pananampalataya, pati mga estudyante, no, sa mga university. Ginagawa akong resource person sa kanilang mga thesis, no, sa College of Anthropology, sa pharmaceuticals and everything. Hindi ko nga maintindihan ano ba ang meron sa atin kung bakit tayo ang laging pinupuntahan ng mga estudyante sa kanilang thesis. Like, especially, itong nakaraan ay taga-FPUP, no? Ang gusto nila is makita nila ang ritual natin, no? At malaman nila kung ano ang buhay ng mga members. Ito, kung talagang wika ang isang religion mo, no? Meron tayong code of secrecy. So, hindi natin sinasabi, lalo na ikaw ay isang leader, na ito member ko, that is traitorship, no? Hindi tayo magiging traitor. Hindi natin ipinangangalandakan kung sino ang mga members natin. O di kaya, even sa ating mga pasyente na ginagamot, hindi natin pinakikilala na ito siya, ganito ang sakit niya. Maaring picture, so kung dumaan sa picture, okay lang yan. So hanapin nila kung sino yon at alamin ang kanilang pangalan. But on my part, no, I might show their face, ang larawan, ang situation, pero you will never know their name. Kasi nga, meron tayong privacy. Even ang hospital ay may mga privacy tayo, no? Hindi sila nag-re-release ng mga information patungkol sa kanilang mga pasyente. Saglit lang, mga kalaya, abutin ko lang kape ko nandun sa kabilang kanto ng lamesa. So, sabi nila, pagka gusto nilang makita, i-understudy at umattend ng ritual. And they are willing to spend 8 months. Pero ito yung mga kalaya. Hindi tayo ang isang wika, no, exclusively Coven. Once you enter wika, talaga, isang Coven, no, wala nang labasan. So, dito ba merong wika? Yes, merong wika. But most of the time, they are eclectic. So, pag sinabing eclectic, I think many of you have known na kung anong eclectic. Nakukuha ng tulog sa ganito, tulog sa ganyan, ganito. So, pinagsasama-sama nila. Pero, ang eclectic ay dapat tumatagal lang siya ng 1 taon. Dahil once na lumagpas ka na ng 1 taon, nakagawa ka na ng isang tradisyon. Ito ay ayon sa turo ni Scott Cunningham, no? Sa libro. Ewan ko ngayon kung kilala niyo pa si Scott Cunningham. Kasi madalas, noong unang panahon, ang ginagawa lang, kuha ng libro. Iba, minsan nagnanakot pa sa mga bookstore para lang matuto. Or iba, print out sa internet. Yun yung unang panahon, year 2000. No? Pero, dapat hindi ka magtatagal as eclectic, makakagawa ka ng isang tradisyon. Kasi kung ano yung natutunan mo at paulit-ulit mong ginagawa taon-taon, sa loob ng 5 taon, hindi ka na eclectic, nakabuo ka na ng isang tradisyon. Such as ang Luntiang Agama, although bahagi ako ng Correllian Nativist Tradition, no? At ang sinusunod natin ay yung pamamaraan ng Correllian Nativist Tradition in terms of paniniwala sa theology, sa Wiccan degree system, ang form of worship, no? Or pagre-ritual. But ang Luntiang Agama ay may sariling paraan na rin, no? Kung tutuusin, pwede na rin tayong magkaroon ng sariling tradisyon as Filipino Wicca. But on my part, no, ito nga, yung Templong Anitohan, dito natin i-apply ang mga katutubo nating natutunan, no? Yung mga research natin sa pagiging babaylan at yung lineage ng aking lahi, ng aking mismong mga magulang, no, bilang manggagama. Although ang aking mga magulang mga Katoliko, no, mga Katoliko. Pero tinignan natin, inobserve natin, no, in-extract natin yung mga indigenous ways ng ating mga magulang, ng ating mga ninuno, no? Yung mga paniniwala nila sa panggagamot, mga pamamaraan nila, kung paano tanggalin ang malas, yung mga ganung paraan. Ako naniniwala ako na ang bawat isa sa inyo ay may kaalaman, no? Bukas ang inyong isipan sa mga bagay-bagay na ito.
Yun lang, kailangan nating tanggapin at akapin, unawain. Hindi naman kasi dapat natin katakutan ang mga bagay-bagay. Tulad nga lang na sinabi ko about recent post ko sa panunuligsa ng mga Kristiyano patungkol sa atin, no? Kasi ito yung paniniwala natin eh. Dumating ang Kristyanismo para burahin. So kung hindi dumating ang Kristyanismo, sinasabi ng Kristyanismo ngayon na ang paniniwala mo ay mali. So ibig sabihin mali ang ginawa ng ating mga magulang. But do you think na talagang mali nga ba ang pagpapalaki ng iyong mga magulang? Sasabihin niyo, magkaibang bagay yun. Hindi po. Hindi po magkaibang bagay yun yung pagpapalaki sa inyo, ang pagdidisiplina sa inyo. Ito ay paniniwala ng ating mga ninuno. Maaring iba, yes, mali. Dahil kasi sobrang hagupit, no? Sobrang panggugulpi. At ngayon, sa panahon ngayon, yun ang nakakapagtaka. Nagkakaroon ng mga pagbabago, katulad ng pamamalo sa mga bata. Ano na ba nangyayari sa ating kabataan ngayon? Diba? Parang mga hindi na disiplinado. At ikaw, kung ikaw ay magulang, nawawalan ka ng karapatan para disiplinahin at turuan ang iyong anak. Inaasa natin sa teacher. Ngayon, iaasa natin kung kanino naman. Especially right now, no? Daming mga addict ulit. Hindi mo alam kung safe din ang magulang kung sisitahin mo ang anak na nag-a-addict. Sino ang lalapitan natin? Sino magdidisiplina sa ating anak? Dapat bata pa lang, turuan na natin ng tamang daan. Nasa Biblia din yan. Kung kayo ay makadiyos, hanapin niyo sa Biblia, ano ba ang tamang pamamaraan ng pagdidisiplina sa anak? Kasi kung hindi niyo didisiplinahin ang anak, after 10 to 20 years, ano ng klaseng mundo meron tayo? Today, we have reached the new year of 2025 at maraming salamat kasi buhay tayo, no? Nakaabot tayo sa ganitong panahon. Pero last year, ang dami nang may problema na lumalapit sa atin na naghahanap ng gayuma. Kayo rin ba is naghahanap ng gayuma? Bakit? Ba't kayo naghahanap ng gayuma? So titignan ko kung magbabasa ako. Wala naman masyadong comment pero may mga 8 viewers. Maraming salamat sa mga 8 viewers natin. So yun yung naging problema natin, no? Maraming naghahanap ng problema, naghahanap ng gayuma sa atin. So, hindi ko alam kung ano ba ang kaisipan ninyo patungkol sa gayuma. Iniisip niyo ba ang gayuma pagka ginamit nyo to, mapapasunod nyo ang mga tao sa inyong kagustuhan? Hindi po. Hindi nyo pa mapapasunod. Ito ay gamot para sa iyo, no? Kung ano man ang problema mo, ang gayuma ay isang gamot. Usually, gamot po siya na binibigay sa atin ng maninuno. So, kung ang gamot na ito ay nagbibigay lunas sa isang karamdaman. Anong klaseng karamdaman ang ginagamot ng gayuma? Ito yung pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Yung pagmamahal sa sarili. Pag-aayos sa sarili. Na maglilinto na maakit mo ang isang tao na maging mabait din sa iyo, na makatulong sa iyo, na maging asawa mo. At usually nga sa kaisipan ng mga tao, ang gayuma ay ang pagkakaroon ng katipan or kasintahan na iyong iingatan at hahantong kayo sa pag-iibigan. Ngayon, kung ganon ang sistema, kailangan handa ka. Kasi kung hindi mo kaya ang gayuma in terms of presyo o halaga, huwag ka muna. Ang hanapin mo is gayuma pampaswerte para magkaroon ng trabaho. Kung ikaw ay nagtatrabaho, sana maging improve yung income mo. Kung yun lang talaga kaya ng boss mo na ibigay na sweldo sa iyo, kasi magkaroon ka pa ng extra income. Paano? Sa pagninegosyo. Kailangan magkaroon pa ng extra sipag para magawa ang negosyo na to. No, hindi yung aasa lang tayo sa isa. Kadalasan, nababaon ka sa utang Nababaon ka sa utang. So, iwasan mong umutang, magkaroon ka ng extra income opportunity na negosyo, ibebenta mo, buy and sell, o seller store. Pakiusapan mo yung mga tao sa bahay ninyo.
So kung mabibigyan mo ng negosyo yung tao sa bahay mo, malalasan yung pagbibigyan mo sa kanila. No? At turuan mo din yung mga kasama mo sa bahay na huwag masyadong hingi. Okay lang naman magbigay. No? Pero isipin mo, maawa ka din sa sarili mo. Tao ka, hindi ka robot at hindi ka rin tumatain ng pera. No? Pinagsisikapan natin yan. Even kami, ako, usually pag tayo nagla-live dati dito, halos libre lahat, no? So, isipin nyo, nagbabayad tayo ng bills at nagpagawa tayo ng bahay. So, kailangan natin mag-replenish ng kaperahan. Nagtatrabaho ka naman, okay, yes, kaya need natin magtrabaho. Kaya hindi tayo madalas mag-live ngayon kasi kailangan natin magtrabaho, makaipon ng pera para mapangtustos natin sa pang-araw-araw. Apo, wala ka namang anak, kaya bigyan mo ako, tulungan mo ako. May mga pamilya din ako, may mga magulang ako, may mga kapatid din ako tinutulungan, at may ministeryo akong tinutulungan. Nagbibigay ako ng libreng gamutan dito, no, tuwing linggo, so maaari kayong pumunta, at maaari din tayo magkaroon ng counseling session, tarot reading session, tawa session, ng libre, tuwing araw ng linggo. So, hindi dahilan na hindi tayo makapagbigay ng libre, no? Pwede tayo magbigay ng libre. Pero isipin nyo rin naman na meron din tayong pangangailangan. So we need to earn money, of course. It is a blessing from God as well. At isa pa, ano ba ang kahalagahan ng pagbibigay? Ibig sabihin, tanggap ka lang ng tanggap, hindi ka nagbibigay. So ibig sabihin, parang naglinis ka ng baso, hindi mo binigay ang laman nun. So ibig sabihin, nandun pa rin. No, nandun pa rin ang dumi. Kahit ginamot kita, kahit na inano ka, pero nandun pa rin ang dumi. So yung perang ibibigay mo, it is a form of giving, no, of releasing kung ano ang toxin sa iyong buhay. So pag ginamot kita, naglagay ako ng gamot sa iyo, pero hindi ko na itanggal, hindi ka nagbigay, hindi mo ibinigay yung dapat na mawala sa iyo, it will remain. So, kaya nagpapatuloy yung kaya yung mga taong nagpapalibre dyan, mahilig sa libre dyan, you learn how to give. As much as possible, ibigay mo muna agad yung donation mo para habang nag-uusap kayo, papasok na yung mabuting energy upang gumaling ka. No? So, yun yung bagay. Katulad din yan, isa rin yan. No? Ang nakikita ko rin sa social media, nung mga nakaraang taon is parang naging Mamang Yoyoy, kamusta po? Yan si Mamang Yoyoy, no? Nandito po siya, maraming salamat. So isa rin yung mga problemang nakita ko sa ating social media noon talagang parang parang requirement na magkaroon ka ng jowa, required na magkaroon ng partner, magkaroon ng asawa, at even yung mga chat applications, parang dating, most likely dating ang re-recommenda. So, ano nangyayari? Nag-uusap lang kayo through text. Then after that, mag-decide kayo mag-meet up, then kayo na. So, yung traditional value ng ligawan ay nawawala na. At dahil wala ng ligawan, unang kita pa lang, sex na. Then nagkakaroon pagkakataon, buntis, nagkakaroon ng single mom, no? So, hindi kayo nagkakakilanlan, hindi nabibuild up ang tunay na relationship ng mag-asawa. Kung kayo man ay nagli-live-in na, then after that, maghiwalay din kayo. So, sana maibalik yon. Kaya nagkakaroon ng problema na iniiwan yung partner, naghahabol sa partner sa asawa. Pero bakit mo hinahabol ba ang partner mo? Lalo na kung ikaw ay nanay o naging ina, na anakan ka. So, hinahabol mo ay responsibilidad niya, nabayaran o tustusan yung bata in terms of money. Siguro dapat ang hanapin natin is yung magkaroon ka ng magandang trabaho. Diba? Magkaroon ka ng magandang kabuhayan. Kung hindi ka marunong magtrabaho at walang tatanggap sa iyo, ano ang skill level mo? Ano ang pwede mong inegosyo? Yun ang hanapin natin. Imbes na hanapin mo yung jowa, nalolokohin ka lang, gaganunin ka lang, gaganunin, papakasarap. Masarap! Yes, masarap. Nasubukan ko rin yan. Huwag kayong magdamag dyan. Marunong din ako niyan. Halos lahat tayo marunong tayo. Unless, meron bang bata dito, wag muna, no? So, alam natin yung sex is napaka-enjoyable. Pero, kung marunong kang gumawa nun,
you should know ano ang end result ng ginawa mo. Be responsible. Kadalasan sa mga tao, hindi na responsible sa kanilang mga ginagawa, bahala na. Ganito ako. Ito, content ko to. Even in making content, no? Maka-content lang. Kahit makasakit, kahit maging katawa-tawa, ang biktima ninyo, mga pinaprank ninyo, is okay lang. So, even this social media is nagiging effect, parang nagiging instrumento para makapanakit ng ibang tao. So, ito yung nakakabahala, no? Nakakabahala. Sana ang content na gagawin niyo is nakakatulong, no? Nakakatulong. Like Mamang Yoyoy at iba pa, no? Then, isa pa rin problema nakikita ko na 2024. Last 2024, parang napakadami ng doktor, no? Maraming mga medicinal, food, supplement product ang nire-recommenda ng kung sino-sino man, no? Especially natin as content creator, kailangan natin kumita. And tinetolerate ni TikTok ng social media na kahit sino na lang ang magrekomenda. Kunwari itong capsule na to, kainin mo to, ganito, pampatulog to, and everything. Uy, nung unang panahon, ang mga bagay na pampatulog, kailangan mo ng prescription, ang melatonin, no? Pero ngayon, kahit sino na lang free ang pwedeng magbigay ng prescription or ng ganon. Kasi food supplement naman. Ingat-ingat din. Dahil kasi nagkaroon ako ng pasyente, isang Japanese na ayun, nahihilo, nasusuka, at nagtatae. No? Sabi ko, ano po ba ang gamot mo? Ano bang nangyari? Mayroon ka bang kinakain? Mayroon ka bang iniinom? Sabi niya, yes, mayroon daw siyang iniinom. Isa siyang food supplement jelly na galing daw sa bubuyog. At sabi ko, meron ba nagrekomenda nito sa'yo? Sabi niya, hindi. Hindi ito sinabi ng doktor ko. Napanood ko kasi sa TV. At sinabi naman sa TV, safe naman siya. No? At sinabi doon sa commercial, it will boost the immune system na magiging mas malakas siya para hindi siya tablanan kung anumang sakit. So, ininom niya. Pero after 1 week niyang ininom, yun na, madalas na siyang mahilo, madalas na siyang magtae at magsuka at hindi nagbabago. So, lumapit sa akin. So, ngayon, pinulsahan natin. Tinignan ko ang pulsuhan niya at naapektuhan ang liver, stomach at intestine niya, no? So sabi ko, sige, gagamutin kita ngayon. Pero condition, wag mo muna uminom ng gamot for 2 weeks. Then after 2 weeks, balik ka. Ang ginawa niya, sabi niya, hindi na nangyari. After 2 weeks, hindi na nangyari. So, ayun. So, pinauwi ko ulit siya. But after a week, bumalik ulit siya at ganun ulit ang sitwasyon niya. Nagsusuka, nagtatae, nahihilo. No? Sabi ko, bakit ano nangyari? Uminom ka pa ba ng gamot? Yes, ininom ko. Kasi sabi mo, 2 weeks ko lang hindi iinumin eh. So after that, ininom ko. Sayang naman kung ihinto ko dahil kasi isang box daw, good for 1 year ang nabili niya. So here, dito, is dapat maging malinaw ang instruction natin. Nakita natin na yung gamot na iniinom niya, na napanood niya sa TV, ay hindi appropriate sa kanyang katawan. So sana sinabi ko is wag na. Then, at that moment, sinabi ko, tigilan mo na rin uminom. Huwag ka nang uminom yan. At kung iinom ka man, kung anong produkto na kita mo sa television, sa internet, is itanong mo muna sa doktor kung ito ba ay nararapat sa inyo na inumin. At sana, ganyan din ang mangyari sa atin, no? Bago kayo bumili, naniwala kayo sa content creator. Alam ba, sa akin, naniwala kayo at nirekomenda ko to. Tanong niyo muna sa inyong doktor kung ito ba ay kailangan nyo. Ang gamot ay personalized. Hindi lahat ng tao ay pare-pareho. Kahit nga sabihin mo sa mga hypertensive, sino ba mga hypertensive dyan? Diba? Ang gamot natin, iba-iba. Sa akin, Tramasartan, iba may Losartan, iba mayroong, anong tawag doon? Mga ibang sublingual na gamot. Iba-iba yung gamot natin kasi iba-iba din tayo. Yung content o yung ingredients ng katawan mo, iba sa quality ng katawan ko. Kaya hindi pareho ang gamot na dapat natin iniinom. Kaya kailangan kahit sabi mong food supplement pa man siya, no, ay kailangan humingi tayo ng consultation
humingi tayo ng payo mula sa medical doctor. Kung walang medical doctor, pumunta po kayo sa barangay. Meron po tayong barangay health center at may mga nurse doon at mga barangay health worker na maaring tumulong sa inyo at sabihin sa inyo kung ang gamot na bang iniinom ay tama lang ba. Pero mas maganda is magpasuri kayo sa medical doctor talaga, no? So ito, itinatawid ko yung trabaho ko bilang isang manghihilot na dapat natin pagtiwalaan ang ating mga doktor dahil kasi tutulungan din tayo. Pero alam niyo naman, nasa inyo pa rin ang karapatan kung makikinig kayo sa kanila o hindi. Kung sino ang kanino kayo lalapit, kung kanino kayo lalapit para magpagamot. Although, sana ang lahat din ng manghihilot alam ito, no? Yun po ang inilalaban din natin sa PITA na sana ipagkaloob sa atin yung kaalaman or karapatan na makapag-rekomenda ng mga herbal medicine. Usually, pag kayo pumunta dito, may mga halaman ako sa likod bahay natin. At yun po ang mga halaman na maaari kong ipamigay sa inyo or ipainom sa inyo bilang gamot, no? Pero once iinumin mong gamot, hindi ibig sabihin forever na. Hindi ako naniniwala sa forever, usually. Kung may sakit ka, meron lang siyang duration. Kung hanggang kailan mo lang siya dapat inumin. Pero kasi ngayon, ang ginagawa ng mga doktor, ito forever mo ito. Once you are 40 years old, ito yung nakakalungkot na sinabi ng doktor ko, no? Once you are 40 years old, yes, dapat lagi ka nagpapacheck up at nagme-maintenance ka na. Aba, my God, parang talagang sumpa yata na pag umabot ka ng 40 years old, isang sumpa na kailangan mo na magpa-check up lagi at iinom ka na ng maintenance. But, meron naman tayong paraan para maiwasan ang bagay niyan. Sabi nga, di ba? An apple a day keeps the doctors away. So, an apple a day keeps your doctor away. No, joke lang po yan, no? Joke lang. Ginamit kong joke yan, okay na sa Amerika. But then, merong mga pamamaraan para hindi naman tayo magpakonsulta ng doktor. Yun ay pagkakaroon ng healthy living. So, paano natin magkakaroon ng healthy living? Ito yung sa tamang pagkain. Ano bang mga tamang pagkain na dapat natin kainin? No? Kahit anong pagkain, as long as you moderate it, di ba? Kasi sabi nila sa doktor, bawal mga mantika, bawal mga ganito, madami cholesterol and everything. Sa akin, matigas po ang ulo ko. Magkakampit tayo kung matigas din ang ulo mo. Na pagdating sa pagkain, huwag mo limitahan. As long as kung anong gusto mong kainin. Kaya nga lang, hindi ibig sabihin nun, yung, kunwari, itong prutas na ito, ganitong servings, ubusin mo kaagad lahat to sa isang araw o isang upuan. Hindi ganon. So, ibig sabihin, moderately, magkaroon ka rin ng disiplina sa pagkain. Pag nalaman na tiyan mo, nabusog ka na, okay na. Pero kasi yun din ang problema minsan ng mga ibang tao, hindi alam kung hanggang saan sila mabubusog. Talagang malaki siyang kumain. So, doon ka na pupunta din ng doktor o manghihilot, ipapaayos mo ang iyong sikmura, papahilot mo ang iyong sikmura para yung sakto lang. Dahil kasi iba kain ng kain, pero yung nutrients niya hindi na ibibigay sa katawan. No? So, nagiging taba siya. Pero kung napahilot mo yan, napaayos mo yan, so lahat is so magiging sakto lang din. And then, isa pa is yung exercise, movement. Practice niyo po yan. Nagmalaw-galaw po kayo. Exercise. Kasi darating ang panahon, pag wala ka ng hininga, hindi ka na talaga gagalaw. Diba? Parang isang characteristic of life ay yung kumikilos at gumagalaw tayo. So mag-exercise po kayo, i-practice niyo po sa umaga, sa hapon, sa gabi ang pagkilos. Ang dahilan natin kasi, nag-exercise naman ako dahil kasi ako nang gumagawa ng bahay, naglalampaso ako, nagbubunot ako and everything. No, that is work. Ibahin mo ang exercise sa work. Pag ikaw ay nagpe-physical exercise, inuunat mo ang iyong katawan. So, yung simpleng pag-unat, ito ay paghahanda ng iyong katawan sa isang matinding trabaho o mabigat na trabaho. And usually, kung ikaw ay nag-gym, naririnig ko, you need to warm up. Ang warm up ay nakakatulong para hindi ka masaktan, para hindi ka ma-aksidente. No? Yung simpleng pagyuko, yung pagtayo. Ako, yun ang problema ko eh. Yung pag naka-squat ako, okay, nakayuko, ang hirap ng tumuwid. So, I need to bend. At naalala ko ang estudyante ko, na hilot binabaylan na rin, si Miss Lani Brown, na challenge niya ako, kaya mo bang abutin ang iyong, ang tawag dito,
toe, daliri sa paa. So ang hirap kasi may tiyan tayo. Ngayon, meron pa rin tiyan. Hirap, unless itataas ko pa ako at yan, abot ko na. Pero hindi, i-bend mo. No? So ito yung mga problema na nakita natin at hinahangad natin na sana ay matugunan ngayong taon. Isa pa, no? Actually last year, may mga hilot lagatok na tinatawag. At nagtatayo sila ng hilot center na panay lagatukan. Sa totoo, ang gawain ng lagatok o yung bone setting, actually hindi naman bone setting kasi ito natagpuan ko sa kanila. They don't set the bones. Lahat ng description nila is under chiropractic. Kasi kung bone setter ka na Tagalog at Pilipino, kailangan gumagamit ka rin ng pilay balik. Yung balik talaga na naputol. Kasi yun yung hilot na pagtutuwid o pagsasauli ng mga baling buto at kailangan. At yung bone setter dito sa Pilipinas ay hindi gumagawa nun. Merong ilang practitioner, but as an organization, they are not. And according sa ating pag-uusap last year, no, ang gusto nila mangyari sila ay Filipino chiropractor. Meron na pong chiropractor dito sa Pilipinas at meron silang organization. So yan ay registerable practice and registerable name. Ang registerable name na bone setting is pwede yan sa inyo. Pero yung practice nyo as a Filipino chiropractor ay hindi pwede. So if you are a bone setter, you have to stand on the practice of bone setting, no? Siguro sa mga susunod na video, specify natin ano ba talaga ang practice ng isang bone setter. Ano ba dapat ang ginagawa ng isang bone setter, no? Pero kung ang practice mo, yung mga hilot lagatok, no? Yan, hilot lagatok, hilot center, hindi naman scope of practice ang ginagawa ninyo. Nagpapatunog lang kayo ng mga buto-buto. Pero may danger kasi maaari kayong mag-injure ng spine, no? Lalo na pagka dito sa balakang. Ako, una, nung iniimbestigahan ko sila or ina-assist ko sila, nagpapabone set ako. Pero susunod hindi na, no? I stop dahil kasi parang mas lalong sumakit ang likod ko at then lumala yung pagkahilo ko imbes na mawala, no? So I think ang problema kasi sinabi na ng Department of Health, sinabi na rin ng PTAC, no, na hindi sila pwede mag-practice. Kaya nga lang patuloy pa rin at nagtatago sila sa pangalang hilot. I don't know kung sino ang nagpaintulot na sila ay maging ganong practice. But then, sa Hilot Academy Binabaylan, pinagbabawal po natin magpalagotok unless na tayo ay magkaroon ng standard of practice, no? Para sa hilot talaga ay gumagamit tayo, ginagawa natin is ang hilot pilay sa bali, no? Pilay sa bali. Yun po, no? Yung paglalagotok, pag-usapan natin at pag-aralan natin, no? Ang nasa kasaysayan ay tinatawag na mamarukpok, yung pagpupok, no? Pagpapanel o pagpapatunog. So usually ginagawa yan ng mga masahista, no? Halos pagandahan sila ng drum beat. Hindi ko alam kung masahista ba sila o drummer. Kasi ginagawang tambol na lang yung katawan ng tao every time. So imbes na nare-relax na, nakakatulog yung tao, biglang, diba? At napag-usapan ng masahista, isa rin concern natin is yung sistema nila. Kasi pag ikaw ay nagpapamasahe, alam mo na, hindi tayo hipokrito, alam natin yan, mayroong tinatawag na extra service. At yung extra service na yan ay may involving sex, no? So, yung sacredness ng healing method ng massage ay napupulit siya at nagkakaroon ng extra service nga or sex service. Anong dahilan kung bakit naisasagawa niyan? Kasi halos lahat ng spa ngayon, hindi naman po siya tumutupad sa batas na nasusulat ayon sa Sanitation Code of the Philippines. Kung ang bawat spa, no, ay talagang tanong natin kung ang spa ba ay mayor's permit,
merong DTE ba sila, may mga appropriate license sila. Oo, meron silang mga licenses na business permit. Pero ang nakita ko, hindi naman tumutupad sa sanitation code kung ano ang naisusulat. And I think basta nagbayad ka na lang sa mayor, hindi na kasi nila ini-inspect eh. Ang problema, hindi sa SPA, kundi masasabi ko, ang problema ay nasa gobyerno. Yung gobyerno natin, yung City Hall, hindi na pinupuntahan ng personally. Bigay na lang sila ng permit without any inspection kung ang kama, kung ang lighting, ang ventilation nasa tama. So ngayon, itong SISPA, ang lakas ng loob, hindi naman inspect yan kahit sa lapag lang tayo sabihin natin ganito, no? Hindi na inspect. Kaya nakakagawa ng mali ang mga therapist. At isa pa, ang mga therapist natin, magkano lang ba ang sweldo nila? Mas malaki ang kita ni spa manager, spa owner, kaysa kay therapist. Kaya napipilitan sila na gumawa ng kung ano-ano na extra service. Kasi they could charge 2,000, 3,000, 5,000. Ang bayad lang ng client sa spa, 500. So labas pa yung 500. So iba pa yung 500 para sa spa, para yung extra service para sa therapist na gumawa ng extra service. So yun yung isang status ng spa natin ngayon. At sana kung maaayos lang din ang pasweldo sa mga therapist, kung meron silang regular na sweldo talaga, minimum rate o minimum wage, tapos meron silang SSS, PhilHealth, Pag-ibig, mga insurances, okay na yun. Makakaipon sila. At least, kung makakaipon sila kung meron silang sweldo, kinsenas, katapusan, katulad ng mga regular worker, makakapag-provide sila sa pamilya nila at hindi na sila mag-extra service. At ngayon din naman, no, ito yung iniisip ko na sitwasyon ng mga manggagawang Pilipino. Pataas ng pataas ang bilihin natin. Parang malulunod na tayo sa kamahalan ng presyo. Lalo na sa gulay na lang, no? Gulay na lang ang bibili mo. Mas mahal pa ang gulay kaysa sa karneng baboy o karneng baka. No? Pero yung uri ng trabaho ginagawa ng mga manggagawa, kahit kalabaw. Magsisimula ng maaga, alas 8 ng umaga, matatapos minsan alas 9 ng gabi. So more than 8 hours, diba? Pero magkano pa rin ang sinasahod natin? Sana nga maitaas natin ang level, no? Maging per hour, parang katulad sa Amerika, na minsan sabihin natin $10 per hour, magkano yun? $10, kung ang $1 ay 50 times lang sa 500 per hour. Sana, no? Sana, wish ko lang. Sana may iangat natin ang estado natin sa ganung level. Pero sinasabi nga, kung ganun ang estado ng buhay, tataas lang ang bilihin. Ngayon kasi, ang bilihin napakataas na. Parang nasa Amerika na rin. Pero ang pasweldo sa mga tao, napakababa. Ano ba ang dapat natin gawin dyan? Diba? Even yung service namin, no? Meron akong paid services. Ito talagang ang rate ko, naka-standard siya, na parang naka-pattern into US. Siyempre, ina-attract ko mga Amerikano. Hindi ko kayo ma-i-attract, hindi ko kayo ma-encourage na mag-aral sa akin. Hindi naman sa pagmamaliit, pero kasi alam ko, tayo mga Pinoy, hindi natin kaya yun. Hindi natin kaya magbayad ng rate na dollar. No? Pero, kung ibuboost natin ang ating sarili, itaas natin ang ating sarili, ang ating level, ang ating professionalism, no? Kaya yan. Magtulungan tayo. So ngayon, kayo mga nanonood ngayon, sikapin natin i-improve. Paano ba tayo magkakaroon ng level na dollar rate? Kumbaga yung rate natin ay talaga napakataas. Para may i-attract natin dito sa Pilipinas. Para may apply natin. Hindi tayo pipitsugin. Yun. Hindi tayo pipitsugin. Gawin natin maayos ang ating mga services. Maging professional tayo. Iangat natin ang ating dignity. No? Para sa pagdating ng panahon, maayos lahat. Kasi hindi ito magsisimula kung hindi tayo kikilos. And then, last year, ay naitatag ang wellness
Wellness Tourism Association of the Philippines. No? So ito naman, ito yung mga high-class spa. Kung alam mo yung The Farm, San Benito, yung Nawa Wellness, yung Lihim Resort, yung Nurture Wellness Village sa Tagaytay, at ibang mga hotel yung Okada. No? Sumali po tayo doon at tayo nakasali. At parang masaya po ako kasi naging bahagi tayo ng Wellness Tourism Association of the Philippines. Yun nga lang, medyo nailang po ako. Alam niyo bakit? Ako lang yung pulubi nakasali doon sa organization na yan. Pinilit kong sumama at sumali sa organisasyon na yun dahil naniniwala ako na bitbit natin, tangan natin ang Filipino brand of wellness. Ngayon, mayroong isang spa owner doon, resort owner, na bilyonaryo, na ano ba ang status ng wellness industry dito sa Pilipinas. At natutuwa ako sa sinabi niya na ang wellness industry, ang wellness tourism, ay para lang sa mga mayayaman, para lang sa mga may kaya sa buhay. Yung tipong mag-hotel ka, papasok ka sa kanilang resort, na ang babayaran mo sa isang gabi lang ay 20,000. Mariosep, 20,000? Pero at least kasi naging consultant ako, nakaranas ako nun. I think nakita niyo ako minsan, di ba, nandun ako sa Kalatagan at nakapagturo tayo. Hindi kakayanin ng ordinaryong mamamayan. Actually, nung ako yung nilagawan ng wellness tourist, ng Nawa Wellness, sabi ko, hindi po, ang hilot ko po ay para sa mamamayan, sa taong bayan. Kasi ang mga mayayaman, kaya na nila yon. Kaya nilang bumili ng manghihilot nilang personal at may experience yun. So ayaw ko sana ibigay yung hilot natin. Pero maganda ang panliligaw sa akin. Parang sinabi sa akin, ibig bang sabihin, wala nang karapatan din ang mga mayayaman na ma-experience ang gamutang Pilipino? Nag-isip-isip ako, sige, pinag-isipan ko maigi, kung tuturuan natin sila o hindi. Pero humingi muna ako ng kapalit or pangako na kanilang gagampanin. Although natuwa ako sa pangako nila kasi yes, ang mga client nila, ang mga guest nila is talagang tawag doon, mga mayayaman, milyonaryo, or talagang nasa high level of society that they could afford, no? Pero ang promise nila is gagawa sila ng community service na yun naman, kasi parang accredited din sila ng National Commission on Indigenous People and they are helping out some indigenous community na at nagre-reach out din sila mismo sa Kalatagan, Batangas. At yun ang maganda, no? Kung ano ang status ng wellness industry dito sa Pilipinas, totoo pang mayaman lang. At ngayon, kaya tayo sumali kasi gusto kong maibahagi kung ano man ang nararanasan ng mga mayayaman sa ating mga mahihirap na tao. No? Kung mayayaman, sila ay nagbabayad ng mahal para lang maranasan ang mga traditional hilot natin. Pero tayong mga mahihirap, experience natin, tiwalang-tiwala tayo sa ating gamutang Pilipino. At ito'y mananatiling atin. Pero kung nagbigay tayo ng libre, baka naman makahingi tayo ng suporta mula sa kanila sa taas. So ito yung aking ninanais na aayusin natin para sa taong 2025, no? Na sana ay mapagbigyan tayo ng maayos. At least ngayon meron tayong maayos na venue, no? Itutuloy pa rin natin ang libreng gamutan natin sa ating mga kapitbahay na mahihirap. No, hindi kaya. Actually, hindi naman natin na masasabing mahirap sila. Ang kaya lang nila is bumili ng pagkain araw-araw. Pero hindi na nila kaya bumili ng gamot pag sila ay nagkakasakit. No? Nais kong ipagdasal natin, sana maging maayos yung mga health center natin. Para, alam mo yun, yung pagsiservisyo, yung kalusugan ng ating tao, ng ating mga kababayan, maging maayos. No? I think this is all for now, pero gusto kong dasalin ulit ang ating pagtatalaga sa mga diwata dito sa Templong Kanituhan para ma-embed natin. No? So, samahan niyo po ako sa pagdadasal at namnamin niyo po ang mga pangalan ng diwata at baka meron pong pangalan ng diwata na tumatawag sa inyo kung inyo mapapakinggan ang ating dalangin. No?
So maraming salamat sa lahat ng nag-view. Gaano na ba tayo katagal nagdadaldal dito? Kasi naubos na aking insenso. Ang tagal pala natin nag-live. Pero first time na mahaba-haba yata ang aking pinagsasabi dito. Pero maraming salamat at pinakinggan niyo po ako. Mamang Yoyoy, maraming salamat. Thank you very much. Talagang pinanood niyo ako hanggang wakas Sana magkita na po tayo. I really wish na sana magkita tayo in person. Medyo busy-busy lang po tayo, Mamang. At guys, paki-follow niyo po si Mamang Yoyoy, no? Please, puntahan niyo po si Mamang Yoyoy kung nais niyo po magpa-tarot reading. At sana, guys, please sundin niyo yung sinabi ko, no? Magbigay kayo ng energy exchange. Magbigay muna bago magtanong. Kasi ibig sabihin, ilabas niyo muna ang mga negative energy by giving a gift. Then, tsaka ibibigay ni Mamang Yoyoy yung blessing. You know, I know, yung blessings na galing kay Mamang Yoyoy is bonggang-bongga. Talagang mag-i-enjoy po kayo. So, yun nga po, no? So, maraming salamat. Pero, ating basahin ang ating panalangin. Luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa amin at sa buong sangsinukuban. Sa ngalan ng aking mga anito, ang mga banal na ninuno ng aking lahi na mula sa angkan ng Magular at Common, at aking mga ninuno mula sa mga angkan ng Paico at Gomez, na sa pamagitan ng aking mga magulang, teka lang, nalalabo ang aking salamin, biglang nag-moist, na sa pamagitan ng aking mga magulang na sina Raquel Paico Gomez at Rolando Dular Comon, ay kanilang tinubos ang mga lote bilang 79A, 79B, 74 na matatagpuan sa PSF, Barangay Francisco Masnara, at ang Block 8 Lot 13 PSF na parehong nasa Barangay Francisco Masnara, lungsod ng San Jose del Monte at lalawigan ng Bulacan. Sa pamagitan ng mga engkanto ng Barangay Francisco Masnara, lungsod ng San Jose del Monte at lalawigan ng Bulacan, kasama ng mga anito ng lunan at mga diwata na mamahala sa lunan ng aming tirahan, ay akin po kayong pinasasalamatan na inyo ako po pinahintulutan na mamuhay sa lunan na iyong pinamumunuan. At inyong pinagkaloob ang kakayanan sa pamagitan ko ng isinilang sa pangalang Rolando Gomez Comon, na ngayon ay kilala bilang Apo Adman Agama, na may itayong muli ang templong anituhan bilang tahanan ng mga kapulungan ng mga diwata, engkanto at mga anito. O dakilang mayari at may-ari nitong buong sangsinukuban, ikaw na Panginoon ng kaitaasan, Panginoon ng kaibabawan, at Panginoon ng kailaliman, ang aking panawagan ay pakinggan. O Hari ng hilagaan, Panginoon ng lupa, o Hari ng silanganan, Panginoon ng hangin, o Hari ng katimugan, Panginoon ng apoy, o Hari ng kanluran, Panginoon ng tubig, biyaya, o Hari ng katimugan, Panginoon ng apoy, o Hari ng kanluran, Panginoon ng tubig, biyaya mo at pagpapala nyo ay aking kailangan. O Hari ng mga diwata, o Hari ng mga engkanto, o Hari ng mga anito, at Hari ng lahat ng mga kaluluwa. Ang papuri at pasasalamat ko sa inyong kadakilaan ay magpasawalang hanggan. Kung kaya sa pagkakataong ito, ako ay nagsusumamo upang ialay at italaga ang lunan na ito na matatagpuan sa Lot 79A at 79B at Lot 74 Phase A, Barangay Francisco Masnara, lungsod ng San Jose del Monte, lalawigan ng Bulacan, bansang Pilipinas, upang maging luklukan ng iyong dakilang kapangyarihan at kalulatian. Tanggapin mo po at kasiyahan mo po ang alay na ito at gawing templong anituhan bilang pagtupad sa aking pangako na ginawa noong taong 2023 at bilang katuparan na rin ng mga pangako ng mga babaylan ng aming lahi na nauna sa akin na sina Babaylan Cariapay, Babaylan Tamblot, Babaylan Pagali, Babaylan Bangkaw, Babaylan Katorkuhon, Babaylan Hibortising, Babaylan Bulaod, Babaylan Tamiisan, Kaungaan, Babaylan Tabakan, Babaylan Estrella Bangot Banwa,
Babaylan Ponciano Hilofre o Diyos Buhawi, Babaylan Dionisio Magbalas na kinikilala din bilang Papa Sio, at Catalonan Diego Mansanga. Mula sa kanilang pagsusumikap noong sila ay nabubuhay pa na hanggang sa kamatayan ay kanilang sinino ang mga pangakong ito na maisakatuparan sa makabagong panahon ng kasalukuyan. Kung kaya't ikaw, Panginoon, at ng oras at panahon, Panginoon ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap, ang dakilang laon at maaram ang makapangyarihan, ang dakilang kapangyarihan na tinawag sa amin mga ninuno sa iba't ibang pangalan, punuin ninyo po ng iyong kalulatian ang templong anituhan at pagpalain. O dakilang Mayo Irayam, diwata ng mga tribong Iwatan, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Anlaban, Bago at Sirinan, mga diwata ng tribong Itnay, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Bagatulayan, diwata ng mga tribong Tingian, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Kabunian, Kadaklan, diwata ng mga tribong Kalinga, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Makadangwa, Yapu, diwata ng mga tribong Ibanag, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Nanolay, diwata ng mga tribong Gadang, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Itutungko, Kabunian at Lumawig, mga diwata ng tribong Bontok, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Manogan, Apunihon, diwata ng mga tribong Ifugao, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Agmatebe, diwata ng mga tribong Kalanguya, Ikalahan, luwalhati at parangal isumayo. O diwatang Lumawig ng tribong Kangkanai, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Kabigat, Kabunian, diwata ng mga tribong Ibaloy, luwalhati at parangal isumayo. O mga dakilang Delan, Ilag at Pandak, mga diwata ng mga tribong Bukalot, Longot, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Buni Pursua, diwata ng mga tribong Ilocano, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Amanggualay, Ananggolay, diwata ng mga tribong Pangasinense, luwalhati at parangal isumayo. O Apo na Malyari, Mayari, diwata ng mga tribong Sambal, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Buto-Gutumakan, diwata ng mga tribong Agta, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Mangatsay, diwata ng mga tribong Kapampangan, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Bathala, diwata ng mga tribong Katagalugan, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Raunit, diwata ng mga tribong Taubuhid Mangyan at Batangan, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Sayong Ay, Mangat, mga anito ng tribong Buhit Mangyan, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Mahal na Makaaku, diwata ng mga tribong Hanunuo Mangyan at Karaya, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Gugurang, diwata ng mga tribong Bicolano, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Makapatag at Malaon, diwata ng mga tribong Waray-Waray, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Aisono, diwata ng mga tribong Eskaya, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Kaptan, diwata ng mga tribong Bisaya, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Magwala, Magdili, diwata ng mga tribong Ati, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Laon, diwata ng mga tribong Ilonggo, Iligaynon at Kapisnon, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Tagnaan, diwata ng mga tribong Karaya, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Gamhanan, diwata ng mga tribong Aklanon, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Tukulay, diwata ng mga tribong Suludnon, Panay Bukidnon, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang diwata sa Kagubatan, diwata ng mga tribong Akuyunon, Agutaynen, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Ampun Nagsalad, diwata ng mga tribong Palawan, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Magimba, diwata ng mga tribong Batak, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Magindosa, Nagabakaban, diwata ng mga tribong Tagbanwa, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Tahaw, diwata ng mga tribong Mamanwa, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Magbabaya, diwata sa Langit, diwata ng mga tribong Subanon, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Manama sa Galungan, diwata ng tribong Manubo, luwalhati at parangal isumayo. O dakilang Karenen, diwata ng tribong Livonganen, Arumanen, luwalhati at parangal isumayo. O mga dakilang Magbabaya, Dadalhayan, Hasugay,
at agtayabon, mga diwata ng matribong Bukidnon, Higaonon, Talaandig, Umayamnon, Matigsalong, Manobo at Tighawhanon, luwalhati at parangal Ismayo. O dakilang Tagbusan, Makalindog at Dagaw, diwata ng matribong Agusanan, Manobo, luwalhati at parangal Ismayo. Dakilang Taganlang, diwata ng matribong Mansaka, luwalhati at parangal Ismayo. O dakilang Melo, Pamulak, Manobo, diwata ng matribong Bagobo at Bilaan, luwalhati at parangal Ismayo. O diwatang Bulan, Lamugaw at Kadawla Sambad, mga diwata ng matribong Tibuli, luwalhati at parangal Ismayo. O dakilang Tulos, Makitepu at Minaden, diwata ng matribong Tiduray, luwalhati at parangal Ismayo. O dakilang Tuhan, diwata ng matribong Baranao, luwalhati at parangal Ismayo. O mga dakilang dayang-dayang Mangolay at Umbutuhan Dilaot, mga diwata ng matribong Samabadyaw, luwalhati at parangal Ismayo. O mga dakilang pangalan ng Panginoong may kapal, inanyayahan ko ang iyong biyaya at pagpapala na manahan dito sa iyong templong antuhan na iyong tahanan. Gawin niyo po na maging sasidlan ng iyong hiwaga at himala ang templong antuhan na aming itinatag para sa iyong karangalan. Ipahintulot niyo po na sino man ang tumayo at manalamin sa harap ng iyong pintuan ng iyong templo ay kanilang maalala na sila ay nilikha at inanyuan ayon sa inyong larawan at sa larawan ng kanilang mga ninuno. Akayin niyo po patungo sa inyong banal na templong anituhan ang lahat ng mga iyong tinawag at hinirang upang maging bahagi ng iyong templong anituhan. Ipagkaloob niyo sa bawat nilalang na inyong tinawag ang hinirang, ang hinihiling, ang hinilang, ang kalayaan at kapayapaan sa kanilang pagpasok sa iyong banal na templo. Nawa ang lunas at makamtan ng bawat nilalang na iyong tinawag at hinirang na pumasok sa iyong banal na templo at palayain sa kanilang karamdaman at suliranin sa buhay. Ipagkaloob niyo po nawa ang iyong dakilang biyaya at pagpapala sa lahat ng iyong tinawag at hinirang na maging kasangkapan upang matuslusan ang pagpapagawa at pagpapatayo ng iyong banal na tahanan, ang templong anituhan. Inyo pong pagpalain ang mag-asawang Maria Haswell na may pangalang Bae Akuma Agama at kanyang asawa na si Mark Haswell na binansagan sa pangalang Lakan Tulasa, at sa lahat ng iyong hinirang na hilot binabaylan na tumugon sa panawagan na muling maitayo ang templong anituhan sa pangunguna ni Lawrence Pau, Olivia Sapantamir, Isagani Liwayway de Mafelix Innocentes, Betsy Lundgren, Sabina Lundgren, Royal Kiambao Mangiliman, Susana Kajiuat, Earl Alfred Legaspi Pos, Marlena Stevenson, Celine Barica, Alisa Dancho, Don Jeremy Morales, Jennifer Miranda Ortiz Aguilar, Diana Magna Anselmo, Joel Malasarte Biok, Dan Walker, Maria Clara Adamos, Peyton Hawking, Christine Maribay McLean, Sunny Organista Morales, Jeremy Sin Rosal Agkawili, Elizabeth Perpetual, Janine Cassandra Peñafort at Bianca Yanes. Na mula sa kanilang pagtugon at pagtalaga ay nalikom ko po ang sapat na sarbi upang maitayo ang banal na templo. Kung kaya't akin din pong sinasamo na iyong biyaya at pagpapala ay pagkaloob kina Jomar Anastasio, Roman Anastasio, Roberto Duay at Jemar Berata, na sa pamagitan ng kanilang dakilang kamalayan at mababang kamunduhan ay ginugol nila ang kanilang talino, lakas at panahon upang maitayo ang ating banal na tahanan, ang templong anituhan. Sinasama ko rin ang iyong pakinggan ang bawat dalangin at tuparin ang bawat kahilingan ng mga tao na mananalangin sa loob ng iyong banal na templo, at nawa ay alalahanin niyo rin po kami ng iyong likod, ang Apo at Man at Lakay Magbayad, at pagkalooban ng biyaya at pagpapala ng mabuting kalusugan, kasaganahan, kaunlaran, kaligayahan, at higit sa lahat ng kapayapaan, at gayon din sa lahat ng ating mga nanonood at mga dumaan sa ating live, at gayon din kay Mamang Yoyoy na ating kaibigan. Sinasamo ko po, Panginoon, ang inyong biyaya at pagpapala sa bawat isa na magkaroon ng tunay na kapayapaan,
mabuting kalusugan, mahabang buhay, kaunlaran, kaligayahan, at kagandahan. Hanggang sa muli, mayari na. Pag-asatin, paalam!